Hi Doc, ask ko lang po paano malaman if magiging XL size ang magiging puppy ng Belgian Malinois. Any signs or possibility, sabi ni I am Eggsy. Anyway, ang mga Belgian Malinois, ang maximum size po niya in height is 26 inches. Pag lumampas doon, tinuturing po yan na oversize or XL. Okay, so pagka oversize, hindi na po yan pasok sa standard. So supposedly it is a disqualification or fault sa breed standards. Anyway, pagka ang aso po ay magiging XL, definitely genetics po yan. Ibig sabihin, makikita po sa parents kung maaabot niya ba talaga yung XL size. I don't know if si Eggsy or si I am Eggsy ay yun talaga ang gusto niya. Gusto ba niya ng extra sa standard, or kaya niya tinatanong ito ay ayaw niyang magkaroon ng sobrang laking puppy. Ang basihan po talaga is genetics, makikita sa parents. Pero alam niyo ba, may mga parents kasi na dogs na maliit lang, pero kaya sila maliit ay dahil nadehado sila sa food nung bata sila, o kaya naging biktima sila ng sakit or iba pang dahilan, stress, malnutrition, kaya hindi sila lumaki. Pero ayun pala, meron pala mga kinikerry na genes na malalaking mga aso. So it doesn't always follow, laging may exception sa rule. So kung gusto ninyo na magkaroon ng XL size na puppy, ay titignan nyo yung parents and pati yung grandparents para more or less meron kang basis kung yung parents ba talaga ay nagke-carry ng gene na mas malaking aso or mas maliit na aso. Makikita nyo rin sa grandparents. Kaya dun sa IAGD natin, very particular ako na makita doon sa database, kung nakaregister yung mga aso nyo sa IAGD, na makikita nyo yung pictures man lang ng mga parents. Kasi kahit na ang basihan is size, mostly pag makita mo yung aso, alam mo kung malaki yung aso o hindi. Makikita mo dun sa mga bias niya or sa mga extremities niya or limbs niya kung yung aso ay matangkad sa normal or hindi, more or less. So, meron din namang mga aso na mukhang malaki sa picture, pero pag nakita mo, ang liit lang pala, mahaba lang pala yung mga legs. So genetics, yan ang number one. Pangalawa, kung yung aso o yung puppy ay binigyan nyo ng magandang nutrition or hindi, yun din yung magde-determine kung marireach na yung potential niya or hindi. Ibig sabihin, kung wala namang potential yung aso, kahit pakainin nyo pa yan ng kung ano-anong supplements, bigyan nyo na yung mga growth boosters, mga growth factors, at kung ano-ano pang mga amino acids, mass builder, kahit ano, walang mangyayari sa aso nyo. Hindi niya malalakihan yung genetics niya, kasi yung genetics ang magdidictate kung hanggang saan lang yung ilalaki ng aso. Okay, so nutrition is just number 2. Ibig sabihin din, kapag kayong aso ay may potential nga na lumaki, pero hindi nyo naman binigyan ng magandang nutrition, o kaya yung nutrition niya naagaw ng parasites o ng sakit, ay hindi rin niya maabot yung maximum size niya. Kung bawa yung genetics ng aso dinidetermine na 30 inches siya talaga, kaso hindi mo naman binigyan ng maayos na nutrition, paano yun? Paano niya maabot yung maximum size na yun? Hindi mangyayari yun. Kaya kung gusto niyo talaga maabot ng aso ninyo yung potential niya pagdating sa growth, pagdating sa intelligence, pagdating sa performance and everything, mag-SDN kayo. SDN, the best dog food in the multiverse yan. Kaya pag naka-SDN yung aso nyo, more or less malalaman nyo na yung naabot niyang size, yun na talaga yung maximum size niya. Okay, so, syempre kailangan mo rin bumisita sa vet ninyo para free from parasites and other stressors yung aso nyo.